tingin. Wow naman, kagwapo-gwapo naman ang bata niya. Ilang linggo pa nga lang yan nang ginupitan ko siya at ito na naman nakita ko nga pa na ang kamot-kamot niya sa kanyang ulo. Sobrang nakakaawa kasi guys pagka ganyang naiinitan, kaya sabi ko baka mahaba dahil sa mahaba na naman ng kanyang buhok at kailangan na naman nating itrim. At dahil nga guys, syempre walang ibang barbero ang yayam, only mami lang. So ayan, sinimulan na natin guys. Alam nyo kasi sanay na ito sa akin itong batang to. Unang gupit niya nung maliit pa siya, talagang dinala namin yan doon sa barbero pa. Pero nga guys, panayang iyak-iyak, naku po, talagang maawa ka kasi nga yung iyak niya walang hinto kay iyak dahil nga siguro ibang tao yung nakikita niya na naghahawak ng kanyang buhok. At simula nun guys, bumili na lang kami ng sarili naming clipper para ako na mismo yung gugupit sa kanya. Yung daddy niya kasi guys, hindi rin marunong yata. So, alam nyo na, ako na lang ang gumawa niyan para kahit pa paano guys, imapanatag naman ang loob nitong bulinggit na ito at hindi siya mag-iiyak-iyak, di ba? At yun nga, syempre, simula nung pinanganak siya, nung ginupitan siya doon sa barbershop, hindi na namin pinaghahawakan sa ibang tao yung kanyang ulo. Ako na lang talaga yung naggugupit sa kanya. Tingnan nyo nga guys, kahit na anong ikot-ikot ko dyan, hindi na yan siya umiiyak. Talagang sanay na sanay na. Tingnan nyo nga rin guys, at kahit na nasa trono siya, hawak pa rin ang cellphone at nakailang hulog nga yan dyan ang cellphone ko na ginagamit. Ayan, tingnan nyo nga, isang beses, parang pangalawang beses na yan nahulog dyan. Talaga namang hindi mo po pwedeng kunin, baka umiyak at hindi matapos. Ito yung ating pagupit. Tingnan nyo. Yung nakaraan kasi guys, nagupit ko sa kanya, ako lang na gumugupit sa kanya, wala si nanay noon. Parang lumabas si nanay, bumili sa labasan sa may kalsada. At pagbalik ni nanay, ayan, gupit na, kaya tabingi. Pero ngayon guys, nandyan si nanay sa tabi ko. Tingnan nyo, nakabawi ako guys. Yan, inayos ko na at dinahandahan ko nga lang. At muli na nga lang, dito kami sa labas pumwesto yung mga nakaraan kasi gupit ko sa kanya guys. Doon lang sa may sala at ipong nakaupo lang kami doon sa may sopa. Kasi nga medyo hapon na rin yun, kaya dumidilim na, hindi ko na nakita kung tabingi ba yan o hindi. Pero at least ngayon guys, tingnan nyo, gwapo na naman itong bulinggit namin guys. Basta mami lang ang gugupit sa kanya ha, wala nang iba para walang iyakan. Pero parang na-try namin yan guys ng once na pinagupit namin ulit dito sa barbershop na mas malapit dito sa amin. Parang hindi na rin siya umiyak. Ito pa nga pala, yung pagupit ko sa kanya, hindi ko ginagamitan niya ng blade. More on yan na lang, clipper lang. Kasi bata pa naman siya. Di ba pagka ganun naman, mga lalaki, kadalasan talagang ginagamitan ng blade para magpantay. Pero yan guys, okay na yan siya. Parang in-adjust ko lang yung sukatan ng kanyang pagupit dyan. Anong tawag na nga dun guys. May mga adjustan yan basta yon. At ayan, okay naman din. Kahit na puro ano lang siya, ngipin lang siya ng sa clipper yung ginamit ko, yung in-adjust ko dyan para magmukhang totoong gupit din, di ba? O yan, pwede na maging barbera itong si mami niya guys. Maganda nga yan, tingnan nyo, wala siyang pakialam dyan guys, pero saglit lang din naman gupitan. O, nakatipid na kami, nalas pa yung aming pagod dahil dito lang yan sa bahay ginugupitan. At pagka anytime na halimbawa na naiinitan siya, ayan, talagang ginugupitan ko lang kaagad. Ay naku guys, napakabait niyang gupitan. Hindi na siya umiiyak dahil nga sanay na sa kamay ng nanay niya, na halos ako lang din talaga yung gumugupit sa kanya. Iwan lang ha, kung paglaki niya at nag-aaral na siya, payag pa siyang ako pa rin ang gugupit.